Sa Ifugao, isang pagkilala o recognition ng inihanda ng principal at mga guro para sa mga natatanging mag-aaral. I would like to congratulate in advance the AYU and an exert effort. Si Isabel, nakatanggap ng 2 award. Of recognitions given to Isabel Duquesa for Best in Mathematics. Perfect attendance at Best in Math. Beth Aluyaw. Pero hindi nagpahuli si Jamboy. Aba, wala rin siyang absent sa klase. Ano yung award na nakuha mo kanina? Perfect attendance po. Wow! Hindi ka pa umabsent? Opo. Bakit hindi ka umabsent? Gusto ko pong matuto. Sayang ang mga gradong araw-araw. Pero hindi naman ipinagdadamot ni Isabel ang kanyang kaalaman. Kapag walang pasok, pinupuntahan niya ang iba niyang mga kaklase para magsilbi ring tutor sa kanila. Isa na rito ang kanyang karibal sa math, si Jamboy. Halika na. Long study. Importante ba na nagtutulungan kayo, mga magkaklase? Opo. Bakit? Pagpat yung amian, apasan amin. O yung mapot si baby. Ano yung pangarap mo for your fellow students, mga kaklase mo? Sana lumala yung tsapay. Mabatin siya. Tan amin siya nalayan siya. May temang lumilitaw sa pag-iikot namin sa iba't ibang eskwelahan sa bansa. Mga batang tumutulong sa kapwa nila musmos. Sa gitna ng mga pagsubok na kinahaharap sa edukasyon. Si Jadelyn, ang batang tutor mula Quezon, naging inspirasyon na rin sa iba. Sa kanyang pagsama sa mga klase ni Jadelyn, si Rodel, naging katuwang na rin sa pagtuturo sa mga bata. Kasi po kami minsan po, tinutulungan ko siya sa pagtuturo sa kanyang mga kapatid, pinsan sa pagtuturo sa pagbabasa, sa pag-i-spelling. So kami minsan tinuturoan ko din siya o tinuturoan niya ako. Kuryente. Kuryente. Wag mo guliso. Madami din akong mali. Panulusa. Ano yung panulusa? Ay, ito na mga Pangungusap. Bakit importante yung pagtuturo sa mga kapwa mo katutubo dito, lalo na yung mga mas bata? Kasi po kami sila'y nahihirapan. Tapos pag may tinatanong sa kanila, sa nila, hindi nila kayang sagutin. Kaya ako sila tinuturo, sinisikap namin maturuan sila para ako sila matuto pa. Kung ano naman tawag mo? Alin? Number 7 niya. Tingin. Number 7 ito. Siya si Raymar, diba? Mali. Ang simpleng hangarin na makatulong sa iba, nakahahawa yata. Ano masasabi mo kay Jadelyn? Masasabi ko din nung pag malasakit siya sa mga pinsan niya at kapwa kahit hindi ka ano-ano. Tinda na yung Hilda. Ay, ina. Alam mo ba na idol ka niya? Nakwento ba niya sa'yo yun? Hindi. Sabi niya, ikaw raw ang idol niya dahil magaling ka raw magturo. Alam mo ba yun? At parang nagulat ka. Nakatataba ng pusong makita ang mga batang tumutulong sa mga kapwa-bata.
pero kailangan pa rin ng mas pangmatagalang mga reforma sa sistema ng edukasyon. Para kay Dr. Bustos ng UP College of Education, ugat pa rin talaga ng problema ang malawakang kahirapan sa Pilipinas na may malaking epekto sa karanasan, kalusugan, at kapasidad ng mga bata para matuto. Hindi lang naman po Pilipinas ang mahirap na bansa. And yet, isa tayo sa mga pinakahuli. So, ano yung difference? In terms of resources, di ba, we spend really less. Our education budget is really small in comparison to other countries. Bagamat Department of Education ang isa sa may pinakamataas na budget para sa 2023, 9 na beses na mas mababa ang ginagastos ng Pilipinas kada estudyante para sa edukasyon kumpara sa average spending ng ibang mga bansa. Kailangan nating gumastos. Una, magkaroon lang talaga ng bawat isang bata ng textbook. Parang pag iniisip ko nga, umaasa tayo na makakapagbasa yung mga bata, pero walang libro. So anong mirakulo ang hinihintay natin? Ang DepEd tanggap daw na may malaking hamong kinaharap ang ahensya. Why are we falling behind that much compared to our neighbors? May mga pagkakataon siguro na yung ating pondo hindi natin inilalaan sa mga critical areas. Although nakakakuha tayo ng pinakamalaking cut sa ating budget, much of it goes to our salaries for our employees kasi we are more than 1 million in the Department of Education. At syempre, yung ating natitirang pondo dyan, paghahati-hatian yan ng mga critical na components or tinatawag nating PPAs or programs, projects, and activities that would address in a systemic manner yung ating issues sa education. Para tugunan ng mga kahinaan sa kasalukuyang K-12 program, inilunsad ng DepEd ang tinatawag na matatag curriculum. Umaasa silang magiging mitya ito ng unti-unting paghusay ng mga estudyanteng Pilipino. Some people say crisis time na ito in terms of our education system. Would you agree? Well, yes, we would say that there is crisis, no? It worries us and it also prompted us and necessitated the revision of our curriculum, including the implementation of the senior high school. And yan yung direction na tinitignan natin ngayon. Marami talagang efforts na ginagawa para nga mapaunlad ang pagbabasa. Pero, sana hindi lang siya yung ningas kugon. Kasi ang isa rin sa dahilan kaya hindi ma-sustain, sa bawat pagpalit ng administrasyon, may bagong direksyon. Kaya apektado ng politika ang edukasyon, sobra. Kahit sinasabing libre ang basic education sa bansa, malinaw na hindi ito sapat para matuto ang mga bata. Hindi din pwedeng umasa sa determinasyon ng mga estudyante na makatapos o sa dedikasyon ng mga guro. Sa huli, tanging ang mas malawak na suporta at pamumuhunan sa sektor ng edukasyon ang susi sa pagangat nito. Pero may mga bagay na hindi nabibili. At yan ang pag-asang hatid ng pangarap ng mga bata. Anong gusto mo maging paglaki mo? Maging teacher sana. Kung magtuturo ka ba, dito ka rin magtuturo sa inyo? Ano po? Mahirap dito mahirap ang buhay dito. Pagtsatsagaan mo kahit na pwede ka nang magpunta sa ibang lugar. Ano po? Kasi yun din lang naman yung pangarap kong gusto kong makatulong sa kapwa at sa kanila.